Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Persa Samantha P. Agapay. Sa video ito ay papaliwanag ko kung paano umusbong at umunlad ang LGBTQ+ community mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyang sa Pilipinas at sa buong mundo. 1. Sinaunang pag-iral at pagkilala. Bago pa nagkaroon ng modernong termino tulad ng LGBTQ, matagal nang umiral ang iba't ibang identidad ng kasarian at oryentasyon sequel sa ancient Greece. Tinagap ang same-sex relationships sa Native American tribes. May two-spirit people na kinikilalang may espesyal na papel. Sa pre-colonial Philippines, may mga babaylan na hindi limitado sa isang gender at nirespeto bilang leaders. Ipinapakita nito na malawak na ang konsepto ng gender diversity kahit noong sinaunang panahon. Pagbagsak at paghihigpit dahil sa kolonisasyon. Sa pagdating ng mga mananakop at pagpapalaganap ng konserbatibong relihiyon, unti-unting nawala ang pagtanggap sa LGBTQ identities. Ipinapatupad ang mahigpit na moral at traditional gender roles. Maraming kultura ang pinilit sundin ng isang pamantayan ng tama o natural na gender. Nagresulta ito sa stigma, diskriminasyon at pagtago ng maraming LGBTQ+ individual. Sa panahong ito, humina ang visibility at karapatan ng LGBTQ+ sa maraming bansa. Simula ng modernong LGBTQ+ movement. Pagsapit ng 90s, nagsimula ang pagbangon ng kilusan para sa pantay na karapatan. Dumami ang pag-aral na nagpapatunay na hindi sakit o abnormalidad ang pagiging LGBTQ+. Noong 1969, nangyari ang Stonewall Riot sa USA, isang mahalagang turning point na nagpasiklab sa modernong LGBTQ activism. Pagkatapos nito, kumalat sa buong mundo ang mga LGBTQ+ organizations, pride marches, and human rights campaigns. Dito nagsimula ang malawak ang pag-unlad ng kilusan mula sa lokal na global level. Pag-usbong at pag-unlad sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may mahalagang ambag sa Asia pagdating sa LGBTQ+ movement. 1994, unang Pride March sa Pilipinas at itinuturing na unang Pride sa Asia. Tumubo ang maraming LGBTQ+ advocacy groups, lumalakas ang visibility sa media, entertainment at social media. Maraming lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng anti-discrimination ordinances. Aktibo ang diskusyon tungkol sa SOGI Equality Bill. Kahit wala pang national law, malakas ang cultural acceptance at malawak ang suporta ng komunidad. 5. Sa global development and current progress. Sa buong mundo, patuloy na umunlad ang karapatan at pagkilala sa LGBTQ+ community. Maraming bansa ang nag-legalize ng same-sex marriage at nagpapatupad ng anti-discrimination laws.
dumami ang paaralan, kumpanya at institusyon na nag-promote at nag-inclusivity. Ang social media ay nagbigay ng platforms para sa awareness, education at representation. Mga lumaganap ang diskusyon tungkol sa gender identity at human rights. Bagamat may pag-unlad, patuloy pa rin ang laban sa mga bansang may mabibigat na restriction at diskriminasyon. And sa kabuuan, ang pag-usbong at pag-unlad ng LGBTQ+ ay resulta ng mahabang kasanayan mula sa sinaunang pagtanggap hanggang sa panahon pinagbabawal at sa modernong panahon ng paglaban para sa equality. Ngayon, ito ay isang global movement na nakatuon sa respeto, proteksyon at pantay na karapatan para sa lahat. At yun lang po at salamat.